Magandang araw po mga ka-recap. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang isa sa pinakahinihintay nating kwento ni Disciple Pedro. Tuluyan na nga na nawalan ng buhay si Yuka, ang Sword Ghost. Pero bago ito ay nakapagpaalam siya kay Kageo at sinabi na kailangan niyang mamatay para maging malaya si Kageo. Hindi ito matanggap ni Kageo. Ayaw niyang mawala ang kanyang pinakamamahal na si Yuka. Sa huling pagkakataon ay niyakap niya ang wala ng buhay na katawan ni Yuka. Sinabi niya na kung ito ang gusto ni Yuka, ay gagawin niya ito. Tutuparin niya ang pangako niya kay Yuka. Gagawin niya ito ng may pagmamalaki at dangal. Biglang sinugitan ni Kageo ang buo niyang katawan para lumabas ang mga dugo. Isinumpa niyang papatayin niya si Sungo at si Pedro. Nagpatuloy sa pagsagupaan ang dalawa. Nawawasak ang mga pader dahil sa kanilang taglay na lakas. Napakabangis na inaatake ni Kageo si Pedro gamit lamang ang kanyang mga kamay at dugo. Mabilis naman itong naiiwasan ni Pedro. Isang napakalakas na impact ang nangyari nang tumalon si Kageo pero naiwasan ito ni Pedro. Napansin ni Pedro na hindi lang basta-basta lumalaban si Kageo. Sinasadya niyang sumugod at tumalon na alam niyang delikado. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wala na siyang pakialam kung mamatay man siya ngayon. Iniisip lang ni Pedro na nakakainis ng kanyang sitwasyon. Kapag nahawakan lang siya ni Kageo ay katapusan na niya. Ano daw kaya ang magandang gawin? Paano kaya siya makakalapit kay Kageo nang hindi nahahawakan ang dugo niya? Napakabilis na sumugod si Kageo kay Kim Sun-gu nang walang pag-aalinlangan. Pero nagulat siya sa sumunod na ginawa ni Kim Sun-gu. Ano daw ito? Itinapon ni Pedro sa kanya ang mga fire extinguishers. Sabay din na tinapon ni Pedro ang mga keycard at pinunterya ang mga fire extinguishers. Ano daw kaya ang pinaplano niya? Ginagawa daw ba ito ni Sungo para lumabo ang kanyang mata? Hindi. Ang tunay na target ni Sungo ay pigilan ang pagdurugo ni Kageo. Sa isip ni Kageo, lahat ng nakalaban niya ay pare-pareho ng ekspresyon ang pinapakita. Ang kanilang mga mata ay palaging nawawalan ng lakas ng loob na lumaban. Lahat ng mga metikulosong plano, nakatagong teknik, at skills nila ay baliwala sa kanyang harapan. Dapat ganito rin ang nangyayari. Pero ngayon, nakikita na lang ito sa refleksyon ng mga mata ni Sungo. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Pedro kay Kageo. Bagsak si Kageo at hindi na ito makatayo. Sinabi ni Kageo, kung konektado daw si Sungo kay Pedro ay siguradong may kinalaman din siya sa glory. Siguradong nasa A-rank o disciple ang level niya. Pero imposible na hindi niya malalaman ang tungkol sa kanya kung parte nga siya ng glory. Sino daw ba talaga siya? Pero walang silbi na naman ang lahat para sa kanya. Wala na din siyang pakinabang kahit mabuhay pa siya. Tapusin na lang daw siya, pakiusap niya kay Sungo. Pero biglang sinabi sa kanya ni Sungo na mukhang hindi pa rin naiisip ni Kageo ang tungkol sa mga nangyari sa kanila. Kung bakit inatake ng Yamato Gami ang Wonder and Ghost Blade. Ano daw ang ibig sabihin niya, tanong ni Kageo. Ang pag-atake daw sa Wonder and Ghost Blade ay kagagawa ng glory. Alam daw ba niya ang kasabihan na hindi mo pwedeng lagyang ng bagong wine ang mga lumang bote? 10 taon na ang nakakaraan, ang kasalukuyang boss ng Glory ay nagsimulang maghanap ng bagong disciples. At nakuha ang atensyon niya ng Wonder and Ghost Clan. Ito ang pinakamagaling na clan ng mga assassin na pinangunahan ng industriya sa Japan ng higit 1,000 taon. Ito ang nakakuha ng kanyang interest. Gusto niyang makuha ang titulong ito. Pero ang mapagmalaki at malakas na Wonder and Ghost Clan ay hindi nahulog sa temptasyon ng glory. Pero sinabi niya sa leader ng clan na balang araw ay mapapasa kamay niya rin ang Wonder and Ghost. Binago niya ang kanyang plano. Pagkatapos niyang bisitahin ang Wonder and Ghost Blade ay dumiretso siya sa karibal nito, ang Yamato Gumi. Para maubos ang angka ng Wonder and Ghost Blade ay ginamit ng glory ang Yamato Gumi Clan. At dahil doon ay naglaho ang Wonder and Ghost sa isang gabi lang. Nakakatakot daw ito na pangyayari. Pagkatapos ng gabing yun ay umaksyon nga silang dalawa base sa prediksyon ng bagong leader ng Glory. Walang silang kaalam-alam na naging totoo nga at napasa kamay niya ang Wonder and Ghost. Para sa dalawang nawalan ng babalikan matapos ang kanilang paghihiganti, siya daw ang nag-alok ng posisyon sa Glory Group. Sa huli ay nakuha niya ang kanyang ninanais. At ito ay makuha si Kageo na anino ng Wonder and Ghost Clan. Malupit ito pero ito ang katotohanan saad ni Pedro. Sa isip ni Kageo ay kasinungalingan ito. Walang kwenta ang pinagsasabi daw ni Sungo.
Hindi siya mahuhulog sa mga salita ng isang bata. Bakit naman daw siya magtitiwala sa kanya pero bigla siyang sinagot ni Pedro na kung hindi siya naniniwala ay bakit hindi niya tanungin ang kanyang boss na si Rafael. Sa isip ni Kageo ay paano nalaman ng isang bata ang codename ng kanilang boss. Una palang inalok ang posisyon kay Kageo, pero tinanggihan niya ito dahil iisa laman ang kanyang pinaglilingkuran at ito ay ang Sword Ghost. Pero binago ni Rafael ang alok sa kanya. Gagawin niyang bagong Simon si Yuka at si Kageo naman ay tapat na maglilingkod kay Yuka. Napagtanto ni Kageo na mukhang plano nga ito ng kanilang boss. Pero pilit niyang ayaw paniwalaan ito. Pero kung totoo ito, anong klaseng buhay ang kanilang ginawa? Hindi naman siya humingi ng sobra. Gusto niya lang sumaya si Yuka at maging anino sa tabi niya. Sapat na ito para sa kanya. Kung hindi dahil sa Glory, kung tinanggihan niya lang sana ang alok ng Glory, kung hindi siya sana naging modemo at pinilit na makapiling si Yuka, kung sa simula pa lang ay wala na siya sa buhay ni Yuka, sana ngayon ay nakangiti at buhay pa siya. Bakit nakukuha daw ni Rafael maging arogante ngayong sinisira niya ang buhay ng mga tao? Pinigilan siya ni Pedro at pinakalma dahil baka mamatay siya. Sinabihan ni Kageo si Pedro na nasa panganib ang kanyang mga kaibigan. Ano daw ang ibig sabihin niya? Tanong ni Pedro. Ayon kay Kageo ay papunta na ang mga pirata sa kanila at ang barkong ito ay malapit ng malunod. Kung gusto daw niyang maligtas ang kanyang mga kaibigan ay bilasin niyang pumunta doon. Sa kabilang parte nga ng barko ay isa-isang pinapababa ng magkapatid na Doko ang mga pasahero papunta sa lifeboat. Pero biglang dumating ang mga banyagang pirata at binyantaan silang papatayin. Walang magawa ang dalawang magkapatid. Tinanong ng isa't isa kung ano ang magagawa nila. Pero napakarami ng kanilang kalaban. Sa isip nilang dalawa ay masama ang sitwasyon nila. Dalawa lang sila ang kayang lumaban dito. Sa isip ni Hang Doko ay tigsa 10 na pirata ang kanilang lalabanan bawat isa. May mga hawak din na mga baril ang mga pirata. Ano daw kaya ang gagawin nila? Isang maling galaw lang ay patay silang lahat kasama ang VIP sa barkong ito. Bigla naman nagsalita si President Choi Yun-chang at inalok ang mga pirata ng kasunduan. Kung babarilin daw siya ng mga pirata ay pagsisisihan nila ito. Kaya niyang ibigay ang kahit anong gusto nila. Ayaw maniwala ng mga pirata pero nagpakilala siyang si Choi Yun-chang ng Diheg Group. Kaya niyang ibigay ang lahat. Pero isa lang ang sinabi ng pirata na gusto nila. Ang ulo nila. Handa nang mamatay ang dalawang magkapatid at nagpapaalam na sila sa isa't isa habang sumusugod sa kalaban. Balik naman sa deck kung nasaan si Pedro ay tinanong siya ni Kageo kung bakit hindi pa siya umaalis para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi pa daw siya aalis ngayon ay siguradong mamamatay ang kanyang mga kaibigan. Pero sinabi ni Pedro na ayos lang daw ito. Kahit hindi pa siya pumunta doon ay may isang killer galing sa Glory na nandoon na. Pero wala daw silang magagawa kung nakatutok na ang mga baril sa kanila, saad ni Kageo. Totoo daw ito, sagot naman ni Pedro. Pero yon ay para lang sa mga normal na kaso. Sa barkong ito, ay may isang killer na hindi tulad ng mga karaniwang assassin lang. Ang taong ito ay walang iba kung hindi isang disciple. Tama nga si Pedro, biglang isa-isang naputol ang mga armas ng mga pirata. Ito ay walang iba kung hindi dahil kay Simon. Nagulat naman ang magkapatid pati na rin si President Choi. Akala ng mga pirata ay patay na rin siya. Ilabas daw nila ang lahat ng kanilang baril. Huwag daw silang lumapit saad ng isang pirata. Kaya nilang pabagsakin si Simon dahil iisa na lang daw ang kanyang kamay. Naalala ni Simon ang mga panahon na nagsasanay sila ni Pedro. Tinanong siya ni Pedro kung ano ang isang pagkakataon na pinakakritikal para sa isang swordsman. Tumawa lang si Simon at sinabi na hindi nila kailangang aalahanan ang mga imposibleng bagay. Pero sinabi ni Pedro na ito ay kapag naputulan ng kamay o braso ang isang swordsman. Tinanong siya ni Pedro kung ano ang gagawin niya kung naputulan siya ng isang braso at hindi na makahawak ng espada. Sesuko, ito ang mabilis na sagot ni Simon. Hindi naman makapaniwala si Pedro sa sagot ni Simon. Baka daw mapag-isipan na lang niyang magtayo ng noodles shop. Kung siya ang may-ari ay makakakain siya hanggang gusto niya. Isang araw habang pabalik si Pedro sa isang misyon ay usap-usapan ang ginawa ni Simon. Tinatawag siyang baliw ng ibang tao. Ano daw ang pinaggagawa niya ngayon? Nagulat naman si Pedro sa kanyang naabutan. Pati ang mga ibang tao ay nagulat din sa nakikita. Napakalinis na pagputol sa isang kahoy. At ito ay gawa ni Simon gamit ang isang kamay.
Sinadya niyang baliin ang kanang kamay para makapag-ensayo na gamit ang kaliwang kamay. Tinanong siya ni Pedro kung anong kabaliwan ang ginawa niya. Ayon kay Simon ay pinag-isipan niya ng maraming beses ang tanong ni Pedro sa kanya. At sa tingin niya ay mas madali pala ito kaysa magtayo ng noodles shop. Dadating daw ang araw, na kapag hindi na niya kayang gawin ang swirling sword technique, ay magagawa at mapeperpekto naman niya ang ibang klaseng swirling sword. Hindi makapaniwala si President Choi sa nakikita. Isang common sense daw na kailangan ng swordsman ng dalawa niyang kamay gaya na isang shooter na kailangan ng daliri para bumaril. Pero si Simon, ay binabasag ang nakasanayan. Isang napakabilis na paggalaw at pag-atake ang ginawa ni Simon. Left-handed swirling cut. At sa napakalinis na galaw na iyon ay pinabagsak niyang lahat ang mga pirata. Ito daw ang sinasabi niya kay Pedro, na mapeperpekto niya. Abangan po natin mga ka-recap ang magaganap pa sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!